Sa atin pa rin top story, inamin ng Armed Forces of the Philippines na sa kanila nagmula ang report ukol sa umanay special treatment sa mga high-profile inmates na kasalukuyang nakakulong sa AFP Custodial Center. Personal namang binisita ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa ang kulungan para payuhan ang mga nagbabantay na SAF na ayusin ang trabaho. Ang detalye sa report ni Bar Gabriel. Personal na binisita ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang AFP Custodial Center sa Campo Aguinaldo, kung saan pansamantalang nakakulong ang mga high-profile inmate na tumistigo sa pagdinig ng Kongreso kaugnay sa illegal drug trade sa Bilibid. Sa harap na rin ito ng lumabas na aligasyon hinggil sa umano'y special treatment sa mga bilanggo. May nakapasok na raw kasing aircon, TV at iba pang gamit na hindi dapat makapasok sa loob ng bilangguan. Hindi na pumasok sa bilangguan si Bato, pero ipinatawag niya ang team leader ng SAF na nagbabantay sa pasilidad. Tingnan namin kung anong extent ng kanilang granting that it is true. We will investigate and we will determine up to what extent yung kanilang influence over doon sa control ng pagpasok, kung mayroon mang naipasok ng mga kontraband doon sa loob ng facility na yan. Basta their main mission there is to secure the perimeter. Babantayan talaga na hindi makalayas yung mga tao na yan. But as to the management of that facility, we believe that's a Bucor mandate, yung pag-maintain yan. Bukod sa SAF, nakabantay din sa lugar ang ilang tauhan ng Philippine Army at mga tauhan ng Bureau of Corrections na silang nangangasiwa sa kulungan. Sa harap nito, inamin naman ni AFP Chief of Staff General Eduardo Año na sa kanila nang galing ang report tukol sa pagpasok ng kontrabando sa lugar. Nakita raw ito ng kanilang mga tauhan sa regular na inspeksyon na ginagawa sa pasilidad. So yung portion na yun, as part of our job, we made some observations and investigations and inspection. And the appropriate measure or course of action will be through the proper authority like the Bucor and the DOJ. And we believe they have made also appropriate actions already. Sa harap nito, ipinagtanggol naman ni Anyo ang SAF at mga tauhan ng Army na nagbabantay sa lugar. The Bucor is the one in charge of running that custodial center for high-profile inmates. In fairness to the SAP, their job is to guard and to ensure that they cannot escape. So, in fairness to them, wala silang kinalaman kung ano man yung mga pupasok doon. Kasi ang mandate or ang order nila is siguro hindi makatakas. Gayunman, mag-iimbestiga pa rin daw ang PNP para matiyak na wala talagang nagawang pagkukulang ang SAP sa pagpasok ng mga kontrabando sa kulungan. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, I'm One with 25. Alamin muna na Malacanang ang ulat na binibigyan ng special treatment ng Department of Justice ang ilang high-profile inmate sa NBP para idiin si Senadora Leila de Lima. Paliwanag ni Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi pinapayagan ng Malacanang ang sinasabing special treatment sa mga bilanggo. Si Vic Sumintak sa detalye. Ibibiripika ng Malacanang ang napaulat na binibigyan umano ng special treatment ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre II ng ilang high-profile inmate sa New Bilibid Prison o NBP kapalit ng pagdidiin kay Senadora Leila de Lima sa kaso ng iligal na droga. Sinabi ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na simpleng verifikasyon ang gagawin at hindi isang investigasyon. We'll verify that thing. We haven't checked it yet. We'll verify that accusation. Ayon kay Abella, hindi pinapayagan ng Malacanang ang sinasabing binibigyan ng special treatment ang mga bilanggo sa NBP para lamang idiin ang isang akusado sa isang krimen. Ginawa ni Abella ang pakayag matapos mapaulat na ilang mga high-profile inmate ang nagtatamasa ng pabor kapalit ng pagdidiin kay Senadora de Lima sa kaso ng iligal na droga sa NBP. Magugunitang ginamit ni Justice Secretary Aguirre ang mga high-profile drug lord inmate na sina Herbert Colanco at Chevy Sebastian laban kay Senadora de Lima sa investigasyong isinagawa ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso. Vic Sonintak, Eagle News, ay Amuano 25.